Mga kaibigan, ngayon ay manonood tayo ng isang pelikula tungkol sa dalawang pangkalahatang direktor. Si Lin F. ng DC Trang Group at si Deep Taku ang mapaglarong, sunod-sunurang direktor ng Kian Play Group. Panoorin natin ang review ng pelikula ngayon tungkol sa kung bakit nagpakasal ng peke ang dalawang pangkalahatang direktor na ito at kung ano ang kanilang pinagdaanan upang maging tunay ang peking kasalan. Nagsisimula ang pelikula sa eksena kung saan pinaligiran si Lin F. ng mga mamamahayag na gustong makapanayam ngunit ayaw niya. Nagkataon dito na nakita ni Lin F. si Deep Taku, nakita niyang ginugulo siya ng grupo ng mga reporter, kaya hinila niya ito palayo. Isang buwan bago ang pulong ni Lin F. sa kanyang DC Trang Group, inihayag niya ang kanyang layunin. Gusto niyang isakatuparan ang plano na bilhin ang buong industriya. Ang balitang ito ay nagdulot ng kaguluhan sa lahat sa industriya ng real estate. Nalaman din ng Kian Play Group ang sitwasyon upang makahanap ng solusyon dahil sila ay talagang magkaribal. Sa gitna ng kahirapan, nakatanggap ang Kian Play Group ng balita na babalik si Ku sa bansa sa loob ng ilang araw. Sa araw ng pagbabalik ni Ku, habang naghihintay ng sundo ay nakita niya si Lin F. sa isang nakakabalisang sitwasyon. Sinisi ng bata si Ku sa pagbagsak ng anak nito at humingi ng bayad pinsala. Nagkataong dumaan si Lin F. narinig ang kawalang katarungan at ipinakita sa ina ng bata ang kanyang dashcam upang patunayan na walang kasalanan si Ku, ngunit binasag ng babae ang kanyang telepono. Hindi na nakipagtalo si Lin F. dahil mailakad siya, kaya umalis siya at pinasalamatan siya ni Ku. Binigay ang kanyang telepono at sinabing magkikita pa sila. Sa pagkakataong ito, dumating din si Kalihim Kim upang sunduin si Ku patungo sa kumpanya. Habang naglalakbay, dahil matagal na silang hindi nagkikita, masaya silang nag-usap. Ibinigay rin ni Kalihim Kim kay Ku ang balita na lalong humihina ang negosyo ng Kian Play Group. Lumipat ang eksena, sa pagkakataong ito ay nakipagkita si Lin F. kay Chairman Giang ng Kian Play Group. Nang umupo siya, hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na pumasok sa usapan. Sinabing gusto niyang makipagtulungan sa grupo ni Chairman Giang. Upang mapataas ang tiwala, matapang pa siyang nagsabi na papayag siyang pakasalan ang sunod-sunurang sihi na si Ku. Ito ang nais din ni Chairman Giang para sa dalawang panig kaya pumayag siya kaagad. Sa pagkakataong ito ay nakarating na si Ku sa kumpanya. Pagpasok pa lang niya sa elevator ay narinig niya na ang hindi magagandang usapan tungkol sa kanya dahil hindi nila alam na siya si Ku. Paglabas niya ng elevator, nakita niyang muli ni Ku si Giang Di. Magkayakap ang magkapatid matapos ang mahabang panahon, nagtanungan, pagkatapos ay dinala ni Giang Di ang kanyang kapatid kay Chairman Giang. Dahil matagal na siyang nawala at ngayon lang bumalik, hindi pa nga nakilala ni Chairman Giang si Ku nang magkita sila. Nagulat lang si Chairman Giang nang magpakilala si Ku. Sinabi niya na matagal na itong nawawala at nanatili sa ibang bansa, kaya hindi niya alam ang kalagayan ng kumpanya. Ngayon na nakabalik na siya, dapat na siyang manungkulan bilang kanyang Chief Executive Officer. Bukod pa rito, nag-ayos na rin siya ng isang kaibigan upang tulungan si Ku. Nang marinig ang pangalan ni Lin F., hindi alam ni Ku na siya ang babaeng nakilala niya kaninang umaga. Nalaman niyang magkaribal ang kanilang kumpanya, ngunit ngayon ay magtutulungan kaya nakita niyang kawili-wili at pumayag. Lumipat ang eksena sa gabi ng pauwi na si Lin S. mula sa kumpanya, ngunit sinundan siya ng mga reporter. Pinahinto niya ang driver sa bahay ni Ku kaya nagkaroon ng ingay sa labas, kaya lumabas si Ku para tingnan kung ano ang nangyayari. Iyon din ang dahilan kung bakit nagkita sila tulad ng nakita natin sa simula ng eksena ng pelikula. Dinala ni Ku si Lin F. sa loob ng bahay at doon ay sinubukan niyang magpakuha ng litrato kasama niya. Ngunit si Ku, na may integridad, ay nagsabing hindi siya basta-basta nakikipag-selfie kung kani-kanino. Pagkatapos ay sinabi pa niyang mayroon na siyang kasintahan na nagngangalang Lin S. Nang marinig iyon, tumawa si Lin S. at sinabing siya ang kasintahan na iyon at sinabi ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay hinila niya si Ku para magpakuha ng litrato at i-post ito sa social media para malaman ng lahat ang tungkol sa kanila. Pagkatapos ay matapang pa siyang nagsabi na mananatili siya roon ngayong gabi dahil ayaw niyang masundan ng mga reporter. Habang naliligo si Ku, tinawagan niya ang kanyang pinsan upang makipag-usap sa kanya tungkol sa nangyayari sa kanyang bahay. Hindi niya maintindihan kung bakit nandito si Lin F. na nagpapailang sa kanya. Nang marinig iyon, inasar siya ng pinsan niya na isa siyang munting ibon na takot na sumiksik sa bisig ni Lin S. Tinanong ni Ku si Giang Daisy kung bakit gusto ni Tito Giang na pakasalan niya si Lin S. Ngunit hindi alam ni Giang Daisy kung paano sasagutin iyon. Inirereklamo ni Ku si Lin S. at ang iba na masyadong nakakagulo at sa sandaling iyon, sumagot si Lin S. na hindi niya namalayan na nakapasok na siya at naghihilod. Nang marinig si Lin S. napahiya si Ku dahil naliligo siya sa loob. Sa labas, ibinigay ng mga reporter ang update ng sitwasyon kay Director TDC na sumusubaybay pa rin sa kanila. Si TDC, na matagal nang nanliligaw kay Lin S. ay nagalit nang marinig ang balita na doon natulog ang babaeng gusto niya kaya binasag niya ang kanyang computer. Samantala, matagal nang nakababad si Ku sa banyo kaya naiinip na siya at lumabas, ngunit hindi sinasadyang nadulas at hinila si Lin S. na bumagsak kasama niya at naghalikan. Kinabukasan ng magising, pareho silang parang walang nangyari. Pagkatapos, nagbihis si Lin S. at kumpiyansang lumabas ng bahay ni Ku at hinarap ang mga reporter. Dahil
Dahil sa balitang ito, nagalit at nagplano si TD na paalisin si Ku sa buhay ni Lin Esu. Sa araw ding ito, pupunta si Ku sa kumpanya upang tanggapin ang posisyon bilang si. Naghintay si Chairman Jiang na makumpleto ang lahat pagkatapos ay ipinaalala sa lahat ang tungkol sa ama ni Ku noon. Bago siya pumanaw, ipinagkatiwala niya sa kanya si Ku at ngayon na nakabalik na ito mula sa ibang bansa. Oras na para tanggapin niya ang posisyon bilang si. Ang balitang ito ay nakarating sa ama ni Lin Esu. Tinawag niya ito at sinabing gusto niyang makita ang magiging manugang niya. Agad namang pumayag si Lin Esu at sinabing dadalhin niya kaagad ang manugang para makita siya. Pagkatapos ay sinabi niyang gusto niyang manatili sa bahay ng kanyang biological mother ng ilang araw bago umalis. Sumakay siya sa kanyang malaking motorsiklo at habang nagmamaneho, nakita niyang muli si Tiggy na naghahanda ng kanyang plano. Nautal siyang nagpaliwanag sa kanya ng kanyang ginawa at pagkatapos ay nagpalit ng paksa. Hindi masyadong nag-isip si Lin Esu at nagmaneho papunta kay Ku. Sinabi niya na gusto siyang makita ng kanyang ama. Sa lalong madaling panahon, ay binigyan niya siya ng schedule para pumunta sa kanilang bahay. Pagkatapos magsalita, sinabi niya na sumakay siya sa kanyang sasakyan at dadalhin siya sa isang lugar. Lumalabas na dinala ni Lin Esu si Ku sa isang mall para bilhan siya ng ilang damit para makita ang kanyang ama. Sa wakas ay nakapili na rin ng isang damit na gusto niya para dalhin siya ngayong gabi. Mainit siyang binati ng ina ni Lin Esu, ngunit nang makaupo na siya sa mesa at nalamang hindi ito ang biological mother ni Lin Esu, sa kanya lamang naunawaan ang sitwasyon ng pamilya nito. Si Bina nakaupo sa mesa ay gusto pa ring manginis, ngunit hindi rin nagpatalo si Lin Esu. Nagpalitan sila ng salita hanggang sa dumating si Chairman Ni, ang ama ni Lin Esu. Sinabi ni Hoi Dithi na siya at ang ama ni Ku na si Dip Namsuin ay hindi lang magkaibigan kundi parang magkapatid pa. Nakakalungkot lamang na namatay ang ama ni Ku nang dumating siya sa Ehifid at pansamantalang itinigil ang proyekto. Noong gabing iyon, hindi sinasadyang narinig ni Lin Esu ang usapan ng kanyang ama at sinadya ni Bi na magsalita ng malakas sa likuran upang marinig ito ng kanyang ama. Nang aalis na sana si Hoi Dithi ay dumating si Ku at hinarang siya. Pinuri niya ang relo ng lalaki na napakaganda, ngunit sinabi ni Hoi Dithi na nababagay lang ito sa isang karaniwang tao na tulad niya at pagkatapos ay tinawag si Lin Esu sa silid upang mag-usap. Sa labas, tumakbo si Bi upang bulahin si Ku, ngunit nanatili siyang kalmado sa gitna ng maraming pagbabago sa buhay. Nang marinig niyang pinupunan ni B si Lin Esu na matanda na, nakita niya na hindi naman sila gaanong magkaiba kahit pa 27 taong gulang na si Lin Esu at 19 pa lang si Bai. Hindi na nagtagal pa si Ku upang maiwasan ang anumang iskandalo kaya umalis na siya. Nagpasalamat si Lin Esu kay Ku sa pagtulong sa kanya kanina na ikinatawa ni Ku at sinabing natatakot siyang pagalitan siya nito dahil sa pagiging abala sa hindi niya negosyo. Masaya silang nag-usap at nangako siyang tutulungan siya sa proyekto sa Ehifid bilang ganti sa pag-iwas niya sa sampal. Sa ibaba, si CDC at ang kanyang mga kasama ay nagmamadaling naghahanda ng mga paputok para sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang mga tangang kasamahan ay nagpaputok sa mismong sandali na magkasama ang dalawa na nagwasak sa puso ni TD. Kinabukasan sa kumpanya, may dalawang lalaki na nag-aalok ng lupa sa likod ng bahay ng bulaklak. Sa madaling salita, ito ang sementeryo, ngunit hindi ito sinang-ayunan ni Nagiang It at Ku. Pagbaba nila ay nakita nilang pumasok si Lin Esu at agad silang tumakbo upang mag-alok. Nakita ni Lin Esu na kawili-wili ang kaso at sinabi sa dalawang lalaki na hanapin ang kanyang ama upang talakayin ito. Pagkatapos nilang magkita, naglaro ng ilang round ang dalawang lalaki at ang kanyang ama. Nagustuhan niya ang kanilang plano at nagpaalala sa kanila na mula ngayon ay dapat silang makinig at magmasid ng mabuti at iulat ang lahat sa kanya. Sa ibang pangyayari, pumunta si Ku at Lin Esu sa Ehifid. Nakita niyang laging abala si Lin Esu sa pagtatrabaho at walang oras para makipag-date o umibig. Sinabi ni Lin Esu na para silang dalawa ngayon na nagpatawa kay Ku at sinabing hindi sila magkamukha at kung umarte man sila, walang manonood. Nagsalita si Kalihim Kim, sinabing siya ang nanonood sa kanilang dalawa. Pagdating nila sa Ehifid, nakita nila ang isang maliit na batang babae na nagtitinda ng kahoy na handicraft sa tabi ng kalsada at binili nila ang lahat. Ang batang iyon ay isa sa mga ulila na pinapalaki ng mga matatanda rito. Sa pagkakataong ito, nakilala ni Tiinim si Ku at tumakbo palapit. Siya ang nakababatang kapatid ni Hidihi na binuhat ni Ku noong bata pa siya. Dahil sa magandang babae na kasama niya, nahulaan ni Tiinim na ito ang kasintahan ni Ku sa balita at masayang inamin iyon ni Ku. Si Min and Tise, ang anak na babae ng Min and Group ay nagpipinta ng landscape. Pagkatapos magpinta, bumaba siya at nagtanong sa kanyang mga magulang kung maganda ba ang kanyang ginuhit. Nagpalit ng paksa ang kanyang mga magulang at sinabing gusto siyang ipakasal sa ibang tao dahil hindi nila gusto si Steve. Habang nag-uusap ang pamilya, narinig nila ang balita na ang anak ni Dip Namsuin na si Ku ay umuwi na. Bumalik siya upang simulan muli ang proyekto ng Ehifid. Nagtanong si TCA kung anong uri ng kasintahan ang gusto niya. Lumabas ang kanyang ama at kinuha ang walis at kunwari ay pinapalo siya dahil sa pag-alis sa ibang bansa nang hindi man lang nagpaalam sa kanya. Nagtanong si Ku kay Kyoki tungkol sa proyekto ng Ehifid. Sinabi niya na noong nakaraan, ang ama ni Ku ay tagapangalaga ng pamilya at may talento, ngunit hindi maganda ang kapalaran. Namatay ang kanyang ama sa trabaho noong taong iyon dahil sa kanyang
dedikasyon. Nang malaman niyang inabandona na ngayon ang konstruksyon, pumunta sila ni Lin F doon para mag-survey. Habang naglalakad sila, nakita nila si T.V. sa kabilang panig na nag-iinspeksyon ng ibang uri ng kahoy. Nakilala niya si Lin S.U. at aabutin sana ang kamay niya para batiin, ngunit naunahan siya ni Ku na nakipagkamay sa kanya. Nang marinig niyang nagpakilala siya bilang Deep Ku, hinigpitan ni Ku ang kanyang pagkakamay at nagkatinginan silang dalawa na may masamang tingin. Nagtanungan sina Lin S.U. at si T.V. kung bakit sila naparito. Nagtanong si Ku tungkol sa plano ni Chairman Ming, ngunit tinukso siya ni T.V. Sinabi pa ni T.V. kay Lin S.U. na huwag makialam sa lalaking ito at akmang hahawakan na sana ang kamay niya para iayain siyang kumain. Galit na hinila ni Lin S.U. ang kamay ni Ku at pumunta sa lugar ng pag-survey. Pagdating nila sa tulay na kawayan na mayroon lamang dalawa sa buong mundo, sinuri ni Ku ang topografiya ng lugar para kay Lin S.U. Umakyat silang dalawa sa itaas at tiningnan ang tubig sa cruise. Bumaba siya sa hagdan at nagulat siyang makita ang isang AV ng DC Trang Group na nahulog. Nang lumapit si Lin S.A., itinago niya ito, nagkunwari na walang nakita. Nagbago ang isip niya at hindi na pumunta sa tubig ng cruise na ikinagulat niya. Sa kabilang panig, nagpunta si Gyang Vivi sa sementeryo upang bisitahin ang kanyang ina nang makita niya si Kalihim Kim dito, mayabang na kinakalkula ang paghahati ng likod ng hardin ni Lin S. Nagalit siya nang malaman niyang gustong makipagtulungan ang mga ito sa DC Trang Group upang magdala ng benepisyo sa kanilang sarili. Pinuri ni TTA si Kalihim Kim sa pagiging bata pa lang ay naging kalihim na ng chairman. Kinumusta siya ng kanyang ama at nagtanong kung may available na internship slot sa kanyang lugar para kay TD. Gabi na ngunit hindi pa rin umuwi si Ku at Lin S. Nag-alala siyang tumakbo para hanapin sila at nakita silang pababa ng bundok. Hiniling ni Ku kay Kalihim Kim na ihatid si Lin S. habang siya ay aalis upang asikasuhin ang sarili niyang bagay. Pumunta siya kay Tito Gyang at sinabi sa kanya na nakita niya ang ihi na napulot niya na pag-aari ng kalaban na pumunta sa cruise na gawa sa tubig para mag-survey. Ngunit nakita niyang nagkunwari si Lin S. na walang alam tungkol dito, kaya nagduda siya sa kanya. Matapos ibunyag ni Tito Gyang na wala siyang alam tungkol dito, mas gumaan ang pakiramdam niya. Pagbalik ni Lin S. sa bahay, inatasan siya ng kanyang ama na ipanalo ang auction para sa walang silbi, ngunit kapaki-pakinabang na pintura ni G. Mindfulness. Habang nagtataka si Ku kung ano ang itinatago ni Tito Gyang sa kanya, lumapit si Gyang Di at dinalhan siya ng pagkain. Nagtanong si Ku tungkol sa kung gaano kalakas ang Main Egg Entertainment Group. Nakita ni Lin S.V. na nakatitig si Ku sa abstract painting at lumalabas na nagpapanggap lang siya na may alam. Sa oras ng auction, sumigaw si Lin F. ng isa 0 milyong yuan para sa GG Trang Group na ikinagulat ng lahat. Tumalikod si Ku at aalis na sana, ngunit pinigilan siya ng mga reporter upang magtanong. Nagbid siya ng 50 yuan na nagdulot ng matinding pagtatalo at siya ang nakabili ng painting. Dahil nabili niya ang painting, inanyayahan siyang pumunta sa Main Edif Group para makipagpalitan. Pagkaupo niya, binanggit na niya kaagad ang tungkol sa AFID. Ngunit ang interesado kay Boss Min ay ang pagbid niya ng 50 yuan lamang para sa painting. Pagdating pa lang ni Egg, Kisim, mula sa ibang bansa sa kumpanya, nakita niya agad si TD. Nang makita niyang may dalang regalo si TD para kay Lin S.A., tinanong niya ang dahilan, at sinabi niyang si Lin S.O. ang kanyang diyosa. Sinuntok ni Main Egg si TD sa tiyan at sinabing kasintahan siya ni Ku na tinanggihan ni TD. Nagtalo silang dalawa at hinila niya ito sa opisina. Umakyat si Boss Min at Ku sa rooftop at nagdebat tungkol sa issue sa AFID. Alam ni Boss Min ang pagkatao niya, kaya nagmataas siya at nagtanong kung ano ang batayan niya para makipagtulungan sa kanya. Kasalukuyang naglalambing ang nakababatang kapatid ni Min Ed sa kanyang kuya. Tinanong niya kung ito ba ang kasintahan ni Swilin S.U. na ikinagulat niya bago niya inamin. Pauwi na sana si Deep Daku nang gustong makipag-usap ni Ed sa kanya ng sarilinan. Tinanong niya ang tungkol sa relasyon niya kay Lin S.U. dahil alam niyang gusto nitong makipagtulungan sa Min Ed Group. Binigyan niya ito ng hamon, kapag nagtagumpay siya, tutulungan niya itong makipagtulungan ng maayos. Sinabi niyang kailangan niyang mag-organisa ng isang malaking party ngayon para ipagdiwang ang kaarawan ni Lin S.U. Nalaman ng ama ni Lin S.U. ang pagbili ni Deep Daku sa ipinintang larawan na ikinagalit niya sa kanyang anak. May nagdala ng balita na gustong makasama ni Queen E.D. si Lin F.E. sa kanyang kaarawan, kaya nagmadali siyang magpadala ng abiso na pumapayag siya rito. Hindi sumang-ayon si Lin F.E. ngunit sinigawan siya at inutusan na sumama kay Queen E.D. Pinilit siyang manatili sa detention room para pag-isipan ang kanyang ginawa. Tumawag si Nam E.D. ang dating kalihim niya kay Daku at ipinaalam na nakakulong siya para pag-isipan ang kanyang ginawa. Kaya naman, palagi siyang may malakas na psikolohikal na trauma sa mga katulad na lugar. Si Deep Daku lang ang makakapagligtas sa kanya. Pagdating niya, hinarangan siya ng gwardiya, ngunit nagpilit siyang pumasok upang ilabas si Lin S.O. Samantala, naghahanda si Queen A.E.D. ng marangyang party para kay Lin S.O. Kapag kasama niya si Deep Daku, nakikita niyang siya mismo ang naghahanda ng hapunan para sa kanya. Tumawag si Queen A.E.D. ngunit agad niyang pinatay ang tawag, ngunit nagpumilit pa rin siyang hintayin siya sa oras na ito. Nagsimulang lumakas ang ulan at kumidlat nang makita ni Queen A.E.D. ang video na nagpapakita kina Lin S.O. at Daku na masayang kumakain ng magkasama. Malungkot siyang naglakad sa ilalim ng ulan. Samantalang si Derek Tise ay nakaupo sa kotse at naghihintay kay Fids na naglalakad-lakad sa ulan, parang hindi sinasadya ang pagkikita nila, kaya sinamantala niya ang pagkakataon na alagaan siya. Ngunit nagpa siya pa rin si
Queen ni Edie na huwag susuko sa paghahabol kay Lin Esu. Sa gitna ng galit niya, napatawa siya nang makita si Edie na naglalambing at nagpapatawa. Tinikman ni Lin Esu ang pagkain na niluto ni Taku at nakitang napakasarap niyang magluto. Nang malaman niyang nakakain siya ng hipon, nagmadali siyang tumawag sa doktor para mabilis siyang bigyan ng paunang lunas dahil allergic siya sa seafood. Nagsisimula nang magpakita ng sintomas si Lin Esu kaya siya ay nasusuka at nanghihina. Dali-dali niya itong binuhat palabas at nakakita ng isang truck na dumadaan, kaya humingi siya ng pakiusap na isakay sila papuntang ospital. Dahil isa lang ang upuan sa harap, napilitan si Deep Daku na umupo sa cargo box. Tumawag siya kay Lin Esu para ipagtapat ang tungkol sa pagpaplano ni ng pagkakataong ito para makipagtulungan siya sa Min F Group. Sinabi ni Lin Esu na ulitin niya ang party na ito sa susunod, ngunit walang seafood katulad ngayon. Nanatili si Deep Daku sa ospital para alagaan siya. Habang natutulog, nanaginip siya tungkol sa kanyang ina, kaya walang malay siyang tumawag. Napangiti si Deep Daku dahil sa kanyang kaibigang asal nang hindi niya alam na may nagpapakuha ng litrato nilang dalawa. Galit na galit ang ama ni Lin Esu at sinisigawan ang mga empleyado nang lumabas sa balita ang pagkakasakit niya na hindi man lang nila alam. Dumating ang dalawang binata na sina P. Renz Dafong at D.D. Dance para pag-usapan ang proyektong AKD. Pagkatapos basahin ang mga dokumento, galit niyang pinalayas ang mga ito. Ipinakita rin niya sa kanila ang video na dumating ang dalawa sa bahay niya para pag-usapan ang trabaho. Dahil may hawak siyang ebidensya laban sa kanila, napilitan silang maging tauhan niya. Kinabukasan, naghihintay na si kay Queen Edie sa kanyang pinagtatrabahuhan. Hindi nagpakita ng interes ang kanyang guro sa balita tungkol kay Lin Esu, kaya bilihim siyang natuwa. Ngunit nang sinabi niyang nasa ospital si Lin Esu, nagmamadali siyang sumama sa kanya upang bisitahin ito. Dahil sa anaphylactic shock, kailangan ni Lin Esu na manatili roon para sa karagdagang pagsubaybay. Dumating si Edie at pinilit na iuwi si Lin Esu. Inisihan siya ni Taku at tinanong kung dadalhin na naman ba siya nito sa detention room. Binalaan siya ni Gidis na huwag suwayin ang utos ng kanyang amo, kundi siya ay masasapok. Tumayo si Taku at tumangging hayaan siyang iuwi si Lin Esu. Susuntukin na sana siya ni Gidis nang sinabihan siya ng kanyang amo na huwag maging padalos-dalos. Sinunod nila ang utos at umuwi at nakasalubong nila sina Gidis at Dixie na papunta sa ospital. Nagbago sila ng isip at bumalik, hindi na sila bumisita kay Lin Esu. Pumunta si Gyang Dixie sa opisina ng kanyang ama para makipag-usap tungkol sa proyektong AKD. Inutusan siya ng kanyang ama na huwag na itong intindihin. Na ikinainis niya dahil ginawa ni Taku ang hinihingi ni Edie. Ipinakita niya ang proyektong AKD sa kanyang kuya. Nakita niyang malaki ang potensyal nito na maging isang international tourist spot. Parehong sumang-ayon ang mag-ama sa proyektong ito. Hiniling ng ama na makipagkita kay Daku kinabukasan para pag-usapan ang pakikipagtulungan na ito para maiwasan ang pagdududa. Nagsinungaling siya kay Daku na may gustong makipagtulungan na nagngangalang Kens. Pagkalabas ni Lin Esu ng ospital, dinala ni Gyang Dixie kay Daku ang draft ng proyekto para sa pagpapaunlad ng crosswater sa bayan ng Bikid. Sinabi niyang kailangan sirain ang isang bahagi ng arkitektura ng bayan, kaya hindi ito sinang-ayunan ng lahat. Sa sandaling iyon, nag-text si Dixie sa kanya na mayroong investor na lumabas, kaya tuwang-tuwa sila. Pumunta si Taku nang nakadamit ng maganda para makipagkita kay Ian Hisen. Ngunit dinala siya ng grupo ng mga scammer sa isang meeting. Para sa training ng general manager, walang signal sa loob ng silid na ito, kaya hindi siya makapag-text o makatawag kaninuman. Buong araw na naghintay at tumawag si Dixie at ang kanyang ama sa kanya, ngunit hindi siya makontak, kaya naiinis siya. Sandaling nakinig si Deep Daku at susubukan na sanang tumakas, ngunit pinilit siyang maupo ng lalaki. Narinig niyang sinabi ni Hisen sa mga lalaki na kung gusto nilang yumaman, kailangan nilang isanla ang kanilang titulo ng lupa at mamuhunan kasama niya sa bayan ng Bikid. Habang nakikinig, inutusan siyang kunin ang mikropono at ipakilala ang kanyang sarili. Sinabi niyang siya si Deep Daku ng Future Group. Na ikinagulat nila, nag-usap sila ng sarilinan at nag-utos na imbestigahan ang kanyang pinagmulan upang malaman kung sino siya sa Vietnam. Pinilit ni Hisen ang lalaking ito na pumunta sa opisina para makipag-usap ng sarilinan. Pagkaupo niya, pinilit siya nitong pumirma ng kontrata upang makakuha ng 5 milyong yuan at ilipat ito kaagad. Habang nasa bingit siya ng panganib, dumating si Lin Esu na naka-cosplay bilang isang beauty saves the hero. Dumating si Gihi Tidit at pinabagsak si Tiens. Sinabi ni Lin Esu na magmadali siya sa lugar ni Min Nin Sians dahil matagal na silang naghihintay. Ang presentasyon ni Deep Daku tungkol sa bayan ng Gihi ay napakabisa at matatas, na lubos na ikinasya ng Min Ed Group. Gayunpaman, hindi pa rin niya nakumbinsi ang investor dahil hindi mataas ang return rate ng proyekto. Hinimok siya ni Tian na kung matatapos niya ang disenyo ng maliit na bayan ng Giangnam sa loob ng 24 oras, tatanggapin niyang mamuhunan sa bayan ng Gifid. Masaya niyang tinanggap ang hamon at mabilis na umuwi para isagawa ito. Kinabukasan, ibinigay niya ang disenyo sa lalaki at doon niya lang nalaman na siya pala ang ama ni A. Pinuri niya ito na sa kabila ng pagiging bata ay napaka-profesional niyang magdisenyo. Sinabi niyang kaibigan siya ng kanyang ama, kaya namangha siya sa sobrang gulat. Nagdesisyon ang ama ni A
na mamumuhunan siya sa bayan ng Dix para matupad ang hiling ng kanyang ama. Nagkwentuhan si Dix at Lin S tungkol sa pag-arte niya at ng kanyang ama sa harap ni Dipta-ku. Pagdating niya, sinamantala ni ang pagkakataon na tulungan silang maging magkasintahan. Sa sobrang tuwa, naglasing sila dahil mahina si Taku sa pag-inom, kinalagkad siya ni Lin S pabalik sa kanyang silid. Paglabas niya, nakita niyang may mga kamag-anak siyang papasok para halughugin ang gamit niya. Umuwi sila para magulat, sinabi ng kanyang amo na ang selyo lamang ni Deep Namsuin ang kanilang nakita. Ang kailangan niya ay ang lumang drawing na iniwan ng ama ni Taku, ngunit hindi nila ito nahanap. Sinisi ni Lin S.U. si Higidis dahil sa pagiging mapangahas na pumunta at manghalungkat sa bahay ng ibang tao, ngunit sinabi niyang utos iyon ng kanyang amo. Sa Future Group, pinag-uusapan ng lahat ang proyekto ng bayan ng DFID, ngunit hindi sumang-ayon ang dalawang masamang lalaki. Nagdesisyon si Uncle Jiang na ibigay sa kanya ang proyektong ito at pinaalalahanan siyang huwag magkamali. Sinabi niyang simula ngayon ay hindi na siya makikialam sa mga usapin tungkol sa bayan ng Ifid. Kung may maging problema, hindi rin niya ito tutulungan na ayusin. Pumunta si Ling S.U. para bisitahin ang kanyang ina at may isang lalaki na nagpakilalang doktor ang dumating at nagsabing gumagaling na ang kalagayan ng kanyang ina. Pagkatapos magsalita, dumating ang tunay na doktor at kinalagkad siya palabas. Masaya siyang umupo at nakipag-usap sa kanyang ina at nakinig habang nagbabasa ito ng libro. Maya-maya, biglang nagkasakit ang kanyang ina, hindi siya nakilala at pinalaya siya. Kinuha ni Lin S.U. ang kotse ni Gigi at sinabing may kailangan siyang personal na asikasuhin. Susubukan na sana niyang magbitiw sa trabaho nang makatanggap siya ng text mula sa bangko na kailangan niyang magbayad ngayong araw. Sabi niya, okay lang, maliit na bagay lang iyan. Inimbitahan ni T.Rengs Dafong si Giang Disi na kumain. Susubukan na sana niyang tumanggi, ngunit sinabi niya na ibubunyag niya ang tungkol sa kanyang ina, kaya napilitan siyang sumama upang makinig. Umupo si Lin S.U. at Taku para kumain sa harap ng mga gwardiya ng kanyang ama, kaya hindi sila komportable. Nang mailasing na ng gulo sa kanilang lamesa, nagmadali silang naghawak kamay at tumakas papunta sa ibang kainan. Pagkatapos nilang mag-usap sandali, tumakbo siya palayo at sumigaw na gusto niya ito, na ikinagulat niya. Sinasabi ni Kirengo ang mga masasamang bagay tungkol kay Taku at ibinunyag ang dahilan ng pagkamatay ng ina ni Giangdi. Sinabi ni Gisi na noong taong iyon dahil gumuho ang proyekto ng SS Garden ng ama ni Taku, namatay ang kanyang ina kaagad-agad. Si D.E. Dance naman ay minamanipula si Giang kaya naisip niya na walang respeto si Taku sa kanya. Agad na napasama sa kanilang panig sina Ehimi si Giang at Giangdi. May hawak na share si Queen AEDT sa kumpanya at dahil magkaribal sila, sinadya niyang pahirapan si Taku. Nagboluntaryo si Lin S.E. na kausapin siya kapalit ni Taku para ayusin ang problema. Ang mga tauhan ni Chairman Yu ay nagdala ng peking kontrata na maiselyo ni Deep Namsuin. Nagkita sina Chairman Ni at Chairman Giang matapos ang mahabang panahon na hindi sila nagkita. Ibinigay ng tauhan ni Chairman T kay Giang Dihi ang kontrata ng SS Garden noon kaya naniwala siyang totoo. Ito, nakakuha ng tawag si Taku mula kay Suilin S.E. matapos ang isang gabing mahirap na trabaho. Sinabi ni Suilin S.E. na ipinadala niya sa kanya ang plano ng isang kumpanya ng publisidad at sinabing suriin niya ito. Mayroon itong ilang karagdagang plano sa publisidad at kung mayroon siyang anumang pagbabago, maaari siyang direktang makipag-ugnayan sa kanila. Hindi inaasahan ng assistant ni Suilin S.E. na gusto ni Chairman T na lumapit si T kay Deep Taku. Ngunit ginamit ni T ang proyekto ng Dingzuang Group upang makipagpalitan ng benepisyo. Tila masyadong seryoso si Isi. Sa sandaling ito, sinimula ni True Fight Tui ang balita na nagbabalak ang Dingzuang Group na kunin ang mga share ng Future Group. Hindi malinaw kung ano ang layunin ng Dingzuang Group sa pagbili ng mga share ng Future Group na kumakalat sa social media. Naniniwala ang mga eksperto na ang susunod na plano ng Dingzuang Group ay ang kunin ang Future Group. Bukod pa rito, isinapubliko rin nila ang relasyon ni Suilin S.U. at Deep Taku sa lahat ng social media platform. Nalaman ni Taku ang balitang ito, kaya pinaalalahanan siya ng kanyang assistant na gusto lamang siyang lapitan ni Suilin S.U. para paghiwalayin sila ni Chairman Giang dahil nakita niyang hindi maganda ang sitwasyon. Tinawagan ni M. Giang si Suilin S.U. at sinabing, kailangan nilang magpakasal ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ang pagsang-ayon ni Suilin S.U. ay ikinagulat ni A. Giang sa hiningi niyang kahilingan. Pagkatapos nito, nag-schedule si Chairman C ng pagpupulong kay Chairman Giang para maglakad-lakad sa tabing dagat. Ang magkasintahan naman, nagbubulungan na tungkol sa kasal. Nagulat si Taku at humalik kay Lin S.E. humingi ng kasal. Nang malaman ni Queen E.D. na ikakasal na sila, labis siyang nalungkot. Nag-iba ang tagpo pag-uwi ni Taku. Agad siyang kinaladkad ng kanyang ina sa tenga at sinigawan. Sinisi niya ito dahil sa pag-aasawa na hindi man lang siya sinabihan tungkol sa napakahalagang bagay na iyon. Sinabi ni Taku na tumawag siya para ipaalam sa kanya, ngunit hindi niya ito makontak doon. Lang naalala ng kanyang ina na pinalitan niya ang kanyang numero. Hindi siya sang-ayon sa kasal na ito, ngunit nang ipagtanggol niya si Suilin S.E., muli siyang kinalagkad ng kanyang ina sa tenga. Dumating si Suilin S.U. at nakita niyang tinatawag
tinawag ni Taku ang kanyang ina na ate, kaya naisip niyang may gusto si Taku sa mga mas matatanda. Nang malaman niyang ito pala ang ina ni Taku, doon lang niya nalaman na nagkamali siya ng pagkakaintindi. Nakita ng ina ni Taku na tinawag siyang tita ni Lin Effie, kaya hiniling niya na tawagin siyang ate Fiu Fiu para maging bata. Pagkatapos, nagkasama silang kumain. Ngunit pinalita agad ni Fiu Fiu ang mga sekreto ng kanyang anak sa kanyang bagong manugang. Pagkatapos, sinira niya ang kanyang manugang sa pamamagitan ng pag-aaya sa kanya na makipag-inuman sa bar, kasama ang kanyang mga kaibigan. Umuwi silang dalawa ng lasing, kaya napahiga siya sa ibabaw ni Taku. Sa huli, nagkasama sila sa isang gabi. Pagkagising ni si Lin Effie, labis siyang nahiya sa mga sinabi niya kagabi. Nakatanggap siya ng balita na natapos na ang proyekto sa bayan ng Bifid. Agad na gustong mag-promote ni Taku para makaranas at maramdaman ng mga tao ang lugar na ito. Kailangan pumunta ni Lin Effie sa kumpanya, kaya sinabihan niya si Taku na manatili na lang sa bahay para gumawa ng karagdagang plano. Bago umalis, hindi niya nakalimutang bigyan ng dog food ang magkasintahan. Sa sandaling ito, nakatanggap si Tu. Esay ng tawag mula kay Chairman Ni, at agad niyang sinabi na ang lahat ng nangyari ay dahil sa Amerikana na sumira sa kanilang pamilya. Binigay na ni si Lin Su ang plano sa promosyon. Personal na pinaalalahanan ni Chairman Min na kailangan niyang gawin ang lahat para makipagtulungan sa proyekto ng Crosswater at mapabilis ang pag-usad. Naghahanda si Lin Su na tingnan ang proyekto ng bayan ng Gigidis, kasama si Taku at sinabihan si Gigidis na manatili upang bantayan ang kumpanya para sa kanya. Ngunit palaging iniisip ni Gigidis na siya ay isang perpektong assistant at gustong sumama sa kanya. Pagbaba nila sa lobby, away na agad si Gigidis at Secretary Kim. Nagrereklamo sa pagmamaneho ng isa't isa na parang nagpiprito ng itlog. Pagdating nila sa lugar at nakita muli si Tita B, agad na ipinakilala ni Taku si Lin Effie bilang kanyang asawa ngayon. Pagkatapos balikan ang nakaraan, sinabi ni Tita Gi na ang kahoy na hairpin ay dahil sa sobrang kahirapan niya noon kaya wala siyang pambili ng gintong hairpin para sa kanyang asawa, kaya siya mismo ang gumawa nito. Pagkatapos, magkasama silang naglibot sa baryo at mga kabahayan. Nang gabing iyon, nag-aya ang magkasintahan na pumunta sa swimming pool. Dahil sa pagkabagot, muli silang naghalikan, nagpapakain muli ng dog food sa mga single. Dumating ang masamang lalaki ngunit hindi niya alam na naglalambingan silang dalawa. Nang makita ito, nahiya si Taku at pinunasan ang lipstick sa kanyang labi. Dahil nasira ang saya, agad na binawasan ng sweldo ang dalawang lalaki dahil abala si TD sa trabaho at nakalimutan ng kumain. Nag-alala si Min Easy at sinabihan siyang kumain na para mapalitan niya ito sa pagsuri sa plano ng pakikipagtulungan. Nang makita niyang medyo stressful ang trabaho, tinanong ni Taku si Lin Effie kung may ideya ba siya sa proyektong ito. Tinanong siya ni Lin Effie kung gusto ba niyang makipag-usap sa kanya bilang Boss Deep o bilang si Deep Taku. Kung sa Boss Deep, pababayaan niya ito. Ngunit kung kay Deep Taku na asawa niya, sinabi niyang huwag mag-alala dahil nandyan siya sa tabi niya. Kinabukasan, nagkita silang dalawa kay Feeds. Binati ni Lin Effie si Tsidi, ngunit ipinakita niya ang pagkasuklam sa kanilang dalawa. Dumating si Tsidi para lang sa trabaho at umalis agad nang dumating ang mga turista. Personal na ipinakilala at dinala ni Taku at ni Lin Su ang lahat upang libutin ang lugar. Ipinakikilala ng dalawa ang mga kasangkapan na gawa ng mga karpentero sa lugar, mga natatanging kagamitan na may kakaibang sining na napakahusay, kaya kung gugustuhin ng mga bisita ay maaari ring gumawa ng sarili nilang maliliit na gamit. Napakaganda ng pagpapakilala ni Taku kaya sinabi ni Lin Effie na maaari na siyang magpalit ng propesyon at maging isang tour guide. Tuwang-tuwa si Ate Fiu Fiu sa bahay nang makita niya ang kanyang dalawang anak na ganoon. Habang maayos na nagaganap ang lahat, ang grupo ng mga bisita ay wala nang nakitang paglilibangan kaya nawalan sila ng gana at humiling na umuwi na. Ito ang dahilan kung bakit hindi nakakilos ang grupo ni Taku at kailangang ihinto ang live broadcast. Agad na natigil ang paghahanda para sa Lantern Festival at ang broadcast na nagkaroon ng aberya ay naiulat sa Hot Topic na pahina. Sakit na sa ulo ni Taku ang problemang ito. Upang mapaunlad ang bayan ng Ifid, hindi sapat na umasa lang sa Crosswater. Kailangan pang mas isa sa ayos ang bayang ito. Nagbula ang bibig ni Lin Effie sa pagpapaliwanag kay Taku, pero hindi niya namalayan na nakatulog na pala ito. Tumawag si Gigidis kay Lin Effie para magreklamo, pero sinabi niya sa mga ito na magpatuloy dahil itutuloy pa rin ang proyekto. Kaya pala nagpatuloy sila sa pagdekorasyon ay para magdaos ng kasal para sa bagong kasal. Nang makita ito ni Taku, agad niyang ibinigay kay Lin Su ang wooden hairpin na sarili niyang gawa. Pagkatapos, hinikayat ng grupo ang dalawa na maghalikan at uminom ng nuptial wine para ipakita ang kanilang pagmamahalan. Kahit na hindi formal, sa pagbasbas ng lahat at sa tanawin ng lugar, talagang masaya silang dalawa. Dumating din si Ate Fiu Fiu upang makisaya sa kanila. Ngunit bago pa siya makisaya ay nagbanta na siya kay Taku na huwag niyang aabusuhin ang kanyang manugang sa hinaharap. Dahil sa dami ng tao na dumalo sa Lantern Festival, labis na ikinatuwa ito ng lahat sa kanila. Kinabukasan, paggising nilang dalawa, umalis na sina Gigidisi at Min Andy. Agad silang ipinatawag ng ina ni Taku para magtea. Hindi nila maintindihan kung paano iginuhit ng kanyang ina ang mapa para sa kanila dahil lalo silang naligaw habang naglalakad.
Ngunit dahil hindi maganda ang buhay doon, hindi makontak ni Taku ang kanyang ina. Kaya naman, tumayo ang mga assistant at nagmadaling hanapin silang dalawa. Naghati-hati silang tatlo sa paghahanap at magkikita pagkatapos ng isang oras. Sa pagkakataong ito, nasa Star Plucking Tower si Lin Effie, isang regalong bigay ng ama ni Taku para sa kanya. Naalala ni Taku noong bata pa siya na gusto niyang magkaroon ng matayog na bahay para makapitas ng mga bituin, kaya sarili niyang disenyo ito. Ngunit naalala pa rin ito ng kanyang ama. Naalala pa ni Taku na nag-iwan ang kanyang ama ng isang kaban ng yaman sa lugar na iyon na naglalaman din ng larawan na iginuhit niya noong bata pa siya. Nakita rin ng dalawa ang balangkas na nagpapakita ng power system ng pulo ng E-Events. Gusto ni Lin Effie na kunin niya ito, ngunit ibinalik niya ito sa loob at hinayaang manatili roon magpakailanman. Pagkatapos nilang umalis sa puok na iyon, nagkita na ring muli ang lahat. Ngunit nagsinungaling si Lin Effie sa kanila na nagpunta siya sa gubat dahil naligaw kaya ngayon lang nakabalik. Nang tanungin si Effie, napansin nilang may kakaiba sa kanya. Pagbalik ni Taku, sinabi niya kay Iggy ang kahirapan ng bayan ng Defeat na walang kabataan na pumupunta dito dahil umalis sila para magtrabaho sa ibang lugar. Unti-unting nawawala ng buhay ang bayang ito. Ngunit dahil mayroon ng ilang tao na bumalik sa lugar na ito, gusto pa ring ipagpatuloy ni Taku ang proyektong ito. Pag-alis ni Taku, lumapit si Iggy at nagtanong tungkol sa proyekto ng E-Deck Ecological Island ni Tito Namswing. Ngunit dahil patay na siya, hindi naniniwala si Ijiang na mayroong ganoong disenyo. Gusto ni DC na isagawa ng kanilang pamilya ang proyektong ito upang hindi na siya mabuhay sa ilalim ng anino ng pamilya ni Taku. Ngunit ayaw ng kanyang ama na maging padalos-dalos siya. Agad na nag-away ang mag-ama. Bumalik si JC para tingnan ang plano na nakuha niya noong umalis si Taku at nagalit siya sa pag-iisip na palagi siyang minamaliit ng kanyang ama. Kinabukasan, nagising siya dahil sa tawag sa telepono na humihingi ng resulta ng pagtatasa sa crosswater na proyekto. Sa isa pang pangyayari, gusto ni Nim na makapasok ang PSE sa mga proyekto ng kumpanya, ngunit inuutusan lang siya ng iba na gumawa ng maliliit na trabaho. Nang marinig niyang minamaliit siya ng iba, tumawag si Nim kay Taku, ngunit pinatay nito ang ringtone dahil ayaw niyang maistorbo ang tulog ng kanyang asawa. Nagpalit ng eksena, dinala ni Dicky ang disenyo ni Namswin kay Presidente Tu upang isakatuparan ang proyektong ito. Nais niyang ipangalan sa kanya ang disenyo ng proyekto pagkatapos ay makuha ang Future Group. Sa pagkakataong ito, nagplano rin ang Dingshu ang group na bilhin ang Future Group. Kapag natapos na ang kasunduan, mapupunta sa kanila ang 51% ng Future Group, ngunit hindi na rin magiging marami ang working capital nila noon. Sa lihim na paraan, naglagay si Presidente Si ng mga tao sa kumpanya ni Ijia. Nang malaman niyang malapit nang matapos ang kasunduan, labis siyang natuwa dahil malapit na ring magsimula ang proyekto ng pulo ng E-Events. Biglang na-TV ang balita tungkol sa proyekto ng pulo ng E-Events, kaya agad na pinuntahan ni Taku si Ijia. Hindi maintindihan ng tatlo kung paanong nakuha ng kabilang group ang disenyo ng ama ni Taku. Agad na naisip ni Ijia ang si Lin Effie dahil maliban sa kanya, walang ibang nakakaalam ng pinagtataguan ng disenyo. Sa pagkakataong ito, dumating si Lin Esu at sinabing hindi niya ginawa ang bagay na ito. Nang malaman ang balita, agad na pumunta si Lin Effie sa Future Group at alam niyang kahit anong paliwanag pa ang ibigay niya, wala nang maniniwala sa kanya. Muling pinatunayan ni Lin Esu na hindi niya ninakaw ang disenyo, kaya si Taku na lang ang naniniwala at sinabing hindi ganoon si Lin Esu. Umalis si Lin Esu at dumiretso sa bahay ng mga Tsi. Sa pagkakataong ito, hindi na inilihim ni Presidente Jiang ang nangyari noon at isinalaysay ang buong pangyayari kay Taku. Noon, silang tatlo, sina Dip Namswin, Presidente Si, at Presidente Jiang, ay magkakalapit at sila ang matatalik na magkakaibigan. Napagkasunduan nilang tatlo ang proyektong nasa himpapawid, ngunit hindi ito sinang-ayunan ni Dip Namswin dahil sa malaking panganib nito, kaya nagkaroon sila ng hidwaan. Sa proyektong ito, nagkaroon ng pagguho at namatay ang kanyang ama habang nagliligtas ng iba pa. Noon, ipinagbili ni Hoi DVC ang lahat ng kanyang shares sa Future Group at itinatag ang Dingshu ang group. Ngayon, kailangan mong magsikap na sumulong at huwag huminto. Nang makauwi, nalaman ni Taku na umuwi na si Lin Esu. Ang kanyang ina ay nanatili sa tabi niya para aliwin siya at naniniwala rin siyang hindi ganoong klaseng tao si Lin Esu. Pagkatapos umalis kay Taku, nagdao si Lin F ng press conference at nag-anunsyo tungkol sa proyekto ng E-Denk Ecological Island na ikinamangha ng lahat at itinuring na isang napakalaking potensyal na proyekto sa hinaharap. Nag-imbita si Lin F kay Taku para magkita at pagkatapos magkita ay binigyan niya ito ng leksyon sa racetrack na ang mayroon lang ay mga kalaban at walang mga kasamahan. Ang mga salitang iyon ay parang paalam niya para sa kanya. Dahil sa pangyayaring ito, ang Future Group ay nasa binggit ng pagkabangkarot. Ang Dingshuang Group ay umabot na sa 50% ng shares ng Future Group. Agad na ipinatawag ni Presidente Jiang ang isang board meeting. Nagpahayag si Taku ng kagustuhan kay Presidente Jiang na iwan sa kanya ang lahat ng natitirang shares ng kumpanya, kaya opisyal siyang naging presidente ng Future Group. Samantala, nang malaman ni DC na ibinigay ng kanyang ama ang lahat ng natitirang shares ng kumpanya kay Taku, nainggit siya at sinabi kay Taku na wala siyang kakayahang mamuno. Ngunit ang resulta ay mariing pagtanggi ni Presidente Jiang at sinabing kailangan niyang suportahan ng husto si Taku. Gusto ni Taku na kausapin si Lin Esu ng masinsinan, ngunit ang natanggap niya ay ang kawalang
damdamin ito at sinabing hindi naghihintay ang kapital kaya kalimutan na ang nakaraan. Pagdating ni Diffie sa kumpanya, nagulo ang lahat kaya inutusan niya si Tyr na isaayos ang lahat at ihatid sa kanya ang lahat ng papeles para sa turnover ng trabaho at sinabi niya na makipagkita siya agad sa taong magta-turnover ng trabaho sa Dingshuang Group. Sa kanyang opisina, ipinagbili ni Diffie ang lahat ng natitirang shares niya sa kumpanya. Pag-uwi niya, nag-usap silang mag-ama, palaging sinasabi ni Lin Sv na unahin niya ang kapakanan ng Dingshuang Group. Nang matanggap ni Daku ang express package at buksan ito, nakita niya ang larawan nila ni Lin Sv na kuha noong nuptial ceremony nila. Tahimik niya itong isinabit sa dingding habang inaalala ang mga alaala nilang magkasama. Pagkatapos noon, pumunta si Daku sa kumpanya at tinalakay ang susunod na plano, ngunit ang natanggap niya ay ang hindi pagkilala at hindi pag-ayon sa kanyang estratehiya, lalo na ang dalawang walang hiyang laging sumasalungat. Ang dalawang walang hiya, sina Pirance Dafong at Di Lidan, ay pumunta para isumbong kay Presidente Si na gusto ni Daku na ibigay ng lahat ang kanilang mga shares sa kanya upang siya ang maging pinakamalaking shareholder ng grupo. Sinamantala ni Presidente Si ang pagkakataong ito upang utusan ang dalawa na patalsikin si Daku sa pagkapangulo at ipaubaya ang posisyon sa tao ng Dingshuang. Sa meeting, patuloy na hinikayat ng dalawang walang hiya ang lahat na alisin si Daku sa posisyon. Ayaw nilang tanggapin niya ang pagkapangulo at gusto nilang palitan siya ng iba. Habang nagtatalo ang lahat at hindi alam kung sino ang pipiliin bilang presidente ng group, dumating si Lin Sv. Ipinahayag niya na siya ang hahawak sa future group dahil siya ang maihawak ng pinakamaraming shares ng kumpanya. Dahil dito, naisip ng lahat na nagpakasal sina Lin Sv at Daku, kaya biglang bumaba ng husto ang presyo ng stock. Dahil ayaw mangyari ito, nilinaw nilang dalawa ang bagay na ito sa harap ng press conference. May isang empleyado mula sa Focus ang gustong malaman kung ano ang tunay na relasyon ni Daku at Lin Sv. At sinabi ni Lin Sv na napakaganda ng relasyon nilang dalawa at lalo pa itong gumaganda. Napakahusay nilang nagtulungan sa pagsagot at nalampasan ang lahat ng tanong na ibinigay ng mga taong iyon. Nagdesisyon pa rin si Presidente Si na bilhin ang lahat ng shares ng Future Group para sa kalbo. Pagkatapos marinig ang balita, ipinagmamalaki pa rin ni Presidente Jiang ang mga desisyon ng kanyang apo, kahit na mahina na ang kanyang kalusugan. Sa pagkakataong ito, mabilis na nagdala ng gulo si Secretary Kim kay Gide na sinamantala ni Daku at Lin Sv para tumakbo sa isang silid, isara ang pinto at maghalikan. Pag-alis ni Lin Sv, agad na nag-text si Daku kay Secretary Kim upang kumilos ayon sa kanyang plano. Agad namang nag-text si Secretary Kim sa lahat na maghanap na sila ng bagong kumpanya. Kaya naman, nagbalak na umalis ang lahat ng tao sa kumpanya. Nang makita ni T. Nim ang sitwasyon, pinigilan niya ang lahat at sinabing napakabuti ni Boss Giang. Ngunit ngayon na may problema ay umaalis na sila. Sa kabutihang palad, dumating si Boss Giang at pinakalma sila, kaya nakabalik sila sa trabaho ng may kapayapaan ng isip. Pagkatapos, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Daku na nakikipagkita sa lugar na napag-usapan nilang dalawa noon. Nagdamit si Daku ng mahinhin para hindi mapansin ng iba, pagkatapos ay humingi ng tulong kay Das para mag-short sell ng Future Group. Ito ay upang mawala ni Hoy DVC ang lahat ng kanyang puhunan dahil naglagay siya ng malaking halaga ng shares sa Future Group. Humingi rin siya ng tulong kay Das upang iset up ang drawing at sinabing ang proyekto ng floating island ay talagang mapanganib at hindi ligtas. Ipinakita ni DC na gusto niyang tulungan si Daku, ngunit nagtatago siya ng masamang intensyon sa loob. Kinabukasan, nagbigay ng mungkahi si Lin Sv na dapat payagan ni Presidente Si ang mga nakatataas na manager ng Dingshuang Group na pamahalaan ang Future Group. Agad siyang pumayag. Gusto rin ni Lin Sv na dalawin ang kanyang ina sa kaarawan nito at agad na pumayag si Hoy DVC. Bukod pa rito, maingat siyang naghanda ng regalo at ipinadala ito sa ina sa pamamagitan niya. Pagdating niya, nakita niya ang kanyang ina sa tabing dagat kasama si Tito Triu. Nang buksan ang regalo, nagustuhan ito ng ina ni Lin Sv habang si Tito Triu naman ay nagsiselos at sinabing bibigyan niya si Lin Sv ng sapatos na may diamond high heels at tiyak na mas maganda ito kaysa sa high heels na iyon. Basta't sabihin lang ni Lin Sv na gusto niya ito, gagawin ni Tito Triu ang lahat. Nagkaroon ng maikling pag-uusap sina Lin Sv at ang kanyang ina at nagtanong pa siya kung sino si Tito Triu. Nang lumabas si Lin Sv, hindi niya sinasadyang narinig ang pag-uusap ni Tito Triu na nagsasabing huwag bumili ng shares ng Future Group dahil mabilis na bababa ang presyo nito. Nang makita ito, alam ni Lin Sv na si Tito Triu ay isang taong may malawak na kaalaman sa stock market. Kasabay nito, dinala ni Gidit ang mga tauhan na ipinadala ng Dingshuang Group upang pamahalaan ang Future Group. Nag-away ang magkabilang panig kaya sinamantala ng lahat ng empleyado ang pagkakataon na mag-resign. Nang gabing iyon, pumunta si Lin Sv sa bahay ni Daku at nakita niyang nakasabit pa rin ang larawan nilang dalawa sa dingding. Pagkatapos, sabay silang umupo para maghapunan, pero bago pa uminit ang upuan, natapon ni Lin Sv ang mangkok ng sabaw sa kanyang paa. Nang makita ito ni Daku, dinala niya ito sa kwarto at inalagaan ng maigi. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Gidis na nag-aabiso
uso na magre-resign siya dahil sa pagkakamaling nagawa niya kaninang umaga. Ngayon ay pinupuna siya ni Presidente T at sinibak sa trabaho. Mabuti na lang at nakauwi si Lin Su ng panahong iyon para protektahan si Gigi. Nais niyang magtrabaho ito para sa kanya at hinimok din si Presidente Si na bilhin ang lahat ng shares ng Future Group. Dahil dito, tumanaw ng utang na loob si Gigi kay Lin Su at nangako na mula ngayon ay ituturing niya itong big sister at gagawin ang lahat para sa kanya. Kinabukasan, nakipagkita si Taku sa dalawang walang hiya. Alam niya ang lahat ng ginawa ng dalawang ito, ngunit kung tutulungan lang nila siya sa isang bagay, magtatapos na ang lahat ng alitan. Kinabukasan, nakita ng dalawang walang hiya sa kumpanya na ang Future Group ay nasa bingit na ng pagkabangkarote. Kaya nagplano sila kasama ang lahat na ibenta ang lahat ng natitirang shares ng Future Group. Agad namang sumunod ang lahat ng tao sa kumpanya at pumayag na ibenta ang kanilang mga shares. Sa kabilang banda, ipinaalam ni Gigi kay Lin Su na nabili na niya ang lahat ng shares ng Future Group ayon sa plano nito. Nakikipag-usap siya sa partner tungkol sa pagbabalik ng Dingshuang Group ng 200% ng orihinal na puhunan kung masuspinde ang proyekto. Pagkatapos noon, tumawag si Presidente Si kay Lin Su para ipaalam na pumunta siya sa venture capital. Kasabay nito, dumating din si Taku, ngunit malas dahil si Lin Su lang ang tinanggap. Tumawag siya sa kanyang kaibigan at sinabing mag-post ng balita tungkol sa Ace Garden sa mismong oras na magsasalita si Lin Su. Hindi pa man siya nakakapagsalita, natanggap na ng mga mamamahayag ang balita tungkol sa panganib sa proyekto ng Ace Garden na nagdulot ng labis na pagkabahala sa lahat. Agad na tinapos ni Lin Su ang press conference at umalis. Si Taku ay nakikipag-usap noon kay Kalihim Kim tungkol sa pagbili niya ng ilang stock sa DT Trang Group. Nang siya ay naging isang maliit na shareholder sa grupo, lumabas sa telepono ni Kalihim Kim ang balita na ang lahat ng mga bangko ay nag-freeze ng DT Trang Group. Sa puntong ito, nalaman ni Taku na si Lin Su ay palaging sumusuporta sa kanya. Ang lahat ngayon ay tila laban kay Tagapangulo Gi. Ang halaga ng stock ng Future Group ay umabot na sa pinakamababa. Sa dulo ng kanyang tali, pinilit niya ang kanyang asawa, na ina ni Lin Su, na pirmahan ang kontrata, na pinipilit siyang umako ng utang para sa kanya. Pumunta rin si Taku sa bahay ni Tagapangulo T at sinabi sa kanya na bumili siya ng ilang share sa GT Trang Company. Ngunit ang nakamit niya ay isang mapangutya ng ngiti. Agad na dumating si Tio Trio na may napakagandang pahayag. Ibibigay niya kay Taku ang kanyang mga stock, na ikinagulat ni Tagapangulo Gi. Siya rin ang tagapangulo ng FET Venture Capital. Walang takot na inilabas ni Tagapangulo Ki ang kontrata ng utang na naglalaman ng pangalan ng ina ni Lin Su. Galit na galit si Tio Trio nang makita ang taong ito na kayang gumawa ng ganoong kahiyahiyang gawain. Pagkatapos noon, dinala ni Lin Su ang ebidensya upang ilantad ang kanyang ama. Kahit na kaya siyang tulungan ng ina ni T sa pag-ako ng utang, kailangan niyang panagutan ang kanyang mga krimen. Ang paggawa ni Tagapangulo T ng peking selyo ni Deep Nam Swin 20 taon na ang nakakaraan ay nalantad. Ito ang pinaka-autentikong ebidensya upang makulong si Tagapangulo T ng matagal. Kahit na galit siya, wala na siyang magagawa. Kinumbinsi niya ang kanyang illegitimate daughter sa bahay na maging masunurin at hintayin siyang makabalik mula sa kulungan. Bago umalis, may isang kahilingan si Tagapangulo Ki na hayaan siyang magdusa ng lahat at walang kinalaman ang kanyang illegitimate daughter. Isinalaysay niya ang katotohanan na noong taong iyon, ipinilit niya ang proyekto ng Ace Garden, kaya hindi sinasadyang nangyari ang aksidente. Nakaharap sa panganib ng matagal na pagkakakulong sa Juventus, ang asawa lamang niya na si Ilan, ang kanyang pangalawang asawa, ang makakatulong sa kanya. Napilitan siyang hiwalayan si Tuzehi, ang ina ni Lin Su, at pakasalan si Ilan. Mula noon, si Lin Su ay pinabayaan ng bagong pamilya ng kanyang ama. Hindi lang siya nakaligtas sa kulungan, kundi mabilis pa siyang umangat sa kanyang karera. Nagulat at nawalan ng malay si Tuzehi nang marinig niya ito. Bago umalis, pinayuhan niya ang kanyang pangalawang asawa at anak na babae na alagaan ang isagi-isa ng mabuti. Sinabihan niya ang kanyang anak na ibigay ang mana ng kumpanya kay Giangde. Agad na tumawag si B kay Giangde upang ipaalam sa kanya. Pinayapa niya ito at sinabing pupunta siya kaagad upang tingnan ang sitwasyon. Pagkatapos ng insidenteng iyon, ang ina ni Lin Su ay nakaranas ng matinding pagkabigla kaya pansamantala siyang nawalan ng memorya. Naaalala lang niya na siya si Tuzehi na 18 taong gulang at hindi siya interesado sa mga tao sa paligid niya. Dumating si Giangde upang sunduin si B para aliwin siya. Sa pamamagitan ng ilang matatamis na salita, nalaman niya na bago arestuhin si Tagapangulo T, ipinagkatiwala niya sa kanya ang anak na babae na ito at ang pamamahala sa kumpanya. Samantala, nasuri ng doktor sa ospital ang sakit ng ina ni Lin Su. Kailangan ng mahabang panahon ng paggamot bago siya gumaling. Nag-aalala si Tio Trio para sa ina ni Lin Su, kaya binayaran niya ang buong ospital upang magkaroon siya ng pinakamahusay na espasyo para sa paggaling. Nangako din si Taku na sasamahan si Lin Su kahit saan para gamutin ang kanyang magiging biyenan. Nang umalis si Taku, nakatanggap din si Lin Su ng balita na wala na sa kama ang kanyang ina. Sa kumpanya, nagulat si Taku at Tagapangulo Gi ang nang makita si Giangde na umupo sa harap ng pansamantalang Tagapangulo. Dahil sa pangyayaring ito, nalaman ni Tagapangulo Gi ang na si Giangde ang nagnakaw ng blueprint na
nagdulot sa kanya ng matinding galit at nawalan siya ng malay. Napag-alaman ng doktor na ang dalawang bukol sa ulo ni tagapangulo Giang ay lumala at napakababa ng posibilidad ng operasyon. Hindi na rin mahaba ang itatagal niya, galit na ibinunto ni Giang Diki ang lahat ng responsibilidad kay Daku. Sinasabi na dahil sa kanya, kaya nangyari ang lahat ng ito. Pagkatapos noon, iniulat ng lahat ng media na nawawala si Lin Esu. Ang lahat ng kanyang stock ay inilipat kay Daku. Opisyal siyang naging pangalawang shareholder ng grupo. Humingi rin siya ng tulong kay Kalihim Kim upang hanapin si Lin Esu kahit saan, ngunit walang nakuhang resulta. Nagpalit ng eksena sa isang pagpupulong ng grupo. Ang susunod na proyekto na isasagawa ng grupo ay ang pag-aayos ng Jade Mountain Street. Gayunpaman, may problema sa negosasyon sa mga residente doon. Matigas ang ulo ng mga residente na hindi sila magpapagawa at maraming mga namumuhunan ang nagtangkang kumbinsihin sila, ngunit nabigo. Dagdag pa rito, dahil sa presensya ni Lin Efi, ang ilang mga kontratista at mga masasamang tao ay hindi nakakuha ng kontrata. Ang EC Trang Group ay gusto ring makuha ang proyektong ito, kaya nagdaos sila ng pagpupulong upang magplano. Si Daku mismo ang mamamahala at kukumbinsi sa mga tao sa kalye na iyon. Si Giang Desisui ay pinilit din siya na kung mabibigo siya ay sisipain siya palabas ng grupo. Pagkatapos ng pagpupulong, si Min Ed-Tie ay naghintay kay Queen Yi ng higit sa 20 minuto, ngunit hindi pa rin niya ito nakita. Sa galit, nagkamali siyang tumawag sa kanyang kuya, kaya siya ay pinagtawanan. Kasabay nito, malapit na siyang umalis upang pumunta sa ibang bansa para magtrabaho at pamahalaan ang negosyo ng pamilya. Ang dahilan lamang para manatili siya ay si Queen Mead. Nang tanungin niya ito sa kanya, ang natanggap lamang niya ay isang nakaiwas na tanong dahil ayaw niyang makialam sa desisyon nito. Ibinigay ni Daku ang mga gawain kay Kalihim Kim. Siya mismo ang pupunta sa Eifid Town bukas din sa kabilang banda. Ipinadala na ni Tinim ang proyekto ng Eifid Town para kay Daku matapos itong tanggihan ni Giang Vicky ng maraming beses. Ngunit ang resulta ay pareho pa rin, mariin pa rin siyang tumanggi. Kasabay nito, dumating si B upang hanapin siya dahil nag-aalala siya na hindi niya inaalagaan ang kanyang sarili, kaya siya mismo ang nagdala ng pagkain. Masayang tinanggap ni Giang Diki ang pagmamahal na iyon, ngunit hindi alam kung totoo ba ang kanyang nararamdaman o nagpapanggap lang siya para mamana ang mga stock. Sa ospital, binisita ni Daku si tagapangulo Gi ang bago pumunta sa Eifid. Pinayuhan niya siyang magpakatatag dahil wala siya sa mga susunod na araw. Siya ang taong mas madalas na dumalaw sa kanya kaysa sa kanyang sariling anak na si Giang Di. Sa Eifid sa town, naglalakad at nag-uusap sina Tio Lin Estu at Tuzifi sa gilid na ito. Hindi nila alam na nasa kabilang kalsada si Daku. Ang malas niya ay hindi niya nakita si Lin Estu. Habang naglalakad siya at nagmamasid, dumating si Leader De ng kalye upang magpakita ng lakas. Sa hitsura pa lang ni Daku, alam na niyang taga-developer siya at nandyan para magmasid sa sitwasyon. Sa kabilang banda, may isang binata na mailupa ang nagpapakilala sa mga residente ng Jade Mountain Street tungkol sa proyekto ng pagsasaayos. Mapipilitan silang pumirma ng kontrata ng pagbuwag ng bahay at makakatanggap ng makatuwirang bayad pinsala. Nakita ni Nadifi Didit at Lin Esli na malaking problema ito, kaya biniro nila ang binata. Sa harap ng mga tanong tungkol sa kalidad ng konstruksyon at kabayaran, pinatunayan ng binata sa pamamagitan ng isang dekalidad na uri ng buhangin na mahirap tanggihan ni Diki. Akala nila ay naloko na nila ang mga kapitbahay. Ngunit lumabas si Daku at inilantad na ang binata ay gumagamit ng murang recycled na buhangin upang linlangin ang mga tao. Pagkatapos, niyakap niya si Lin Esli sa harap ng lahat upang protektahan siya mula sa paghagis ng buhangin ng scammer na binata. Lumabas na ang scammer na binata ay tao ng dalawang parents Dafong at Didans. May mga mata ngunit hindi nakita ang bunduktay. Nang makita ni Lin Esu at Daku, nagmamadali silang humingi ng paumanhin at umalis sa kalye. Nag-alok si Daku na pumunta sa bahay ni Lin Esu, ngunit tinanggihan siya nito. Sa kabutihang palad, nasalo niya ang isang dakot ng buhangin para sa kanya, kaya di pumayag siyang dalhin siya sa bahay ni Tio Trio para humiram ng damit. Matapos magpalit ng damit, magkasama silang naglakad ng tiyuhin sa kalye. Bigla, nakita niya ang ina ni Lin Esli na si Tuzifi na naroon din dahil nakasuot si Daku ng damit ni Tio Trio. Napagkamalan siya ni Tuzifi na si Tio Trio noong bata pa siya. Samantalang si Tio Trio ay patuloy na nagpapaliwanag para makilala siya ni Tuzifi. Dahil dito, nagpanggap si Daku bilang si Kuya Trio upang imbitahan sa bahay ni Lin Esli para kumain kasama ang kanyang ina. Si Kihei naman ay bumili ng libro para kay Tuzi. Sa pagpila pa lang, umakit na siya ng atensyon ng mga kababaihan dahil sa kanyang kagandahan. Nakunan siya ng kamera ng isang babae. Pagdating sa bahay, sinabi ni Lin Esu ang dahilan kung bakit siya bumalik sa kalye na ito ay upang tulungan ang kanyang ina na gumaling at mabalik ang kanyang alaala. Pagkatapos, sama-sama silang umupo sa hapagkainan upang tikman ang niluto ni Tuzi. Maraming sili ang nilagay niya para kay Daku, ngunit hindi niya kayang kumain ng maanghang. Samantalang ang tunay na Tio Trio ay kumakain, na nagpagising kay Tuzifi sa isang bagay na mali kaya siya ay nastimulate. Dahil dito, pinayuhan siya ni Tio Trio na umalis na lang para maiwasan ang gulo. Agad na tinawagan ni Daku si Queen AED para hanapin ang pinakamahusay na doktor upang gamutin si Tuzi. Nang makita niya si Lin SE na lumabas para kumuha ng pera, dahil gusto niyang manatili, gumawa si Daku ng madramang plano. Nagpanggap siyang sumasakit ang tiyan. Dinala siya ni Lin SE sa kwarto ni Tio Trio para magpahinga. Sa ganitong kapaligiran, nagtagpo ang mapagmahal
mapagmahal na tingin ng dalawang nag-ibigan. Gayunpaman, nag-alala lang ang dalaga at pinayuhan siyang matulog ng maaga para gumaling. Tumawag si Queen Ahidi pagkatapos upang ipaalam ang resulta na nakahanap na siya ng paraan para gamutin ang ina ni Lin S. Pagkatapos, sinabi ng sekretarya kay Queen Ahidi ang tungkol sa panunukso ni DDA ng TIS Group kay Min Ed. Agad siyang humiling sa sekretarya na alamin ang impormasyon tungkol sa taong ito upang protektahan si Min Ed. Sa kabilang banda, nahuli ni Gyang Deki ang dalawang sina D. Lidland at T. Renz Dafoe. Nagbanta siya na ibibigay ang ebidensya ng krimen ang dalawa sa batas, ngunit tumanggi ang dalawa na magsalita. Kaya, pinalayas niya ang dalawa at ibinigay ang ebidensya sa batas. Kinabukasan, kumain at nag-usap sina Tio Trio at Taku. Natatakot si Tio Trio na isang araw, hindi na siya makilala ni Tuzehi at si Taku na ang makikilala, kaya gusto niyang umalis na ito. Ipinakita niya kay Tio Trio ang plano ng pagpapagaling para kay Tuzehi. Sa ngayon, ang tanging paraan para mabilis siyang gumaling ay ang ilabas siya at tulungang maibalik ang kanyang tiwala sa mapanlinlang na mundo sa labas at hindi lang sa gamot. Ito ang pinakamabilis at pinaka-epektibong paraan, kaya mananatili si Taku at magpapanggap na si Kuya Trio. Muling hindi pumayag si Tio Trio at pinaalis siya. Paglabas pa lang, inanyayahan siya ni Lin S.E. na magkape para pag-usapan ang proyekto ng Jade Mountain Street. Si Gided, na malapit lang, ay nakabili na ng libro para sa ina ni Lin F. Ngunit sinusundan pa rin siya ng isang photographer dahil sa kanyang kagandahan. Ibinigay ni Gidis kay Lin S.U. ang libro kasama ang dalawang napakabihirang tiket sa book signing na pinag-aagawan. Ngunit nagbalik ang pagkakataon at nagplano silang dalhin si Tuzehi sa book signing. Sina Tio Trio at Tuzehi ay kumakain ng beef pho sa paborito nilang kainan ng dalhin ni Lin S.U. at Daku ang isang regalo na labis na ikinatuwa ni Tuzehi. Ngunit nang banggitin ang pagpunta sa book signing, nagbago ng saloobin si Tuzehi at ayaw pumunta. Sa kabilang dako, nagpalitan ng ideya sina tagapangulo Gyang Dehi at si Hinim at nagpasya na doblehin ang kabayaran ng 1-0 beses. Sa kalye, ipinaalam ni leader ng grupo sa lahat ang balitang ito. Nagulat sina Lin S.U. at Daku at nagtaka kung anong kumpanya ang kayang magbayad ng ganoon kalaking halaga. Gayunpaman, susundin pa rin nila ang lumang plano na protektahan ang Jade Mountain Street. Sa ibang tagpo, si B ay ginulo ng isang bastos na lalaki na nanunukso sa kanya dahil ang kanyang ama na si tagapangulo ay nakulong. Hinamon niya siya ngunit lumaban siya. Sa mismong oras na ito, dumating si Gyang Dehi upang protektahan siya at harapin ang bastos na lalaki. Sumakay sila sa kotse at umalis ng may pagmamahal. Dinala ng kalihim ni Queen Ahidsu ang ulat na ipinahanap niya noon. Pumunta si Min Ed T.A. at nalaman niya ang lahat ng ginawa ni T.D. para protektahan siya. Dahil dito, labis siyang naantig at tinanong ang opinyon niya tungkol sa pag-alis niya sa ibang bansa. Nanatili siyang hindi niya gustong impluwensyahan ang desisyon nito, kaya galit na umalis si Min Ed. Nagpalit ng eksena, muling nagkaroon ng bangungot ang ina ni Lin S.A. Mabuti na lang at nandoon siya para alimin siya. Sa ganitong sitwasyon, hindi pa rin umuunlad ang kalagayan ng kanyang sakit. Kinabukasan, umalis ang grupo patungo sa book signing nang wala si Tuzehi dahil nagkaroon siya ng bangungot noong nakaraang gabi at masama ang pakiramdam niya. Tumakbo si Queen Ahidi para pigilan si Min Ed Tize, ngunit galit pa rin ito sa kanya. Sa pagkakataong ito, ang lalaking pinagsabihan niya dahil sa paninira kay Detective Online ay dumating upang manggulo. Dinampot ng lalaki ang isang bato at ibinato ito ng diretso sa ulo ni Eki na nagresulta sa kanyang kawalan ng malay. Ginagamot ng doktor ang sugat at buti na lang at hindi ito seryoso. Pumasok si Tidiki sa silid para alagaan si Detective. Dahil dito nagdesisyon siyang manatili at hindi na umalis sa ibang bansa. Samantala, ang magkasintahang Daku at Lin S.U. ay pumunta sa book signing ngunit nagtago sa dalampasigan para mag-usap ng malalim. Sinabi niya na hinanap niya ito sa lahat ng oras na iyon. Humingi siya ng tawad dahil wala siya noong kailangan siya nito. Humingi siya ng tawad para sa lahat ng pagkakamali at mula ngayon, lagi siyang nasa tabi nito, anuman ang mangyari. Sa pagkakataong ito, sa Jade Mountain Street, nag-aalok si Taku ng plano para kumpunihin ang mga lumang bahay ng lahat ng walang bayad. Gayunpaman, walang sinuman sa kanila ang naniwala at isa-isang umalis. Mayroon lang silang isang bahay na tinitirhan. Paano kung ang pagkukumpuni ay lalo pang makasira rito? Sa ibang tagpo, nahuli ni Fiu Fiu si Gidis na naglalakad, hinila siya at pinilit na dalhin siya para makita si Lin S.U. Nang makita niyang hindi pumayag si Gide, nagkunwari ang ate na nilinlang siya ng binata at nagkaroon na sila ng anak, ngunit ayaw pa rin siyang papuntahin para makita ang bata. Si Gide ay pinagmasdan ng lahat ng may paghamak, kaya wala siyang nagawa kundi sumang-ayon sa dalaga. Sa pagkakataong ito, nagtatrabaho si Taku nang biglang lumapit ang isang dalaga dahil sa paghanga sa kanyang kagandahan. Nagtiwala pa siyang ibigay ang listahan ng kanyang mga lumang bahay upang maisagawa niya ang pagsasaayos. Nang makita ng mga residente sa kalye na tapos na ang pagsasaayos ng bahay ng dalaga, nagtipon sila at humingi ng pagsasaayos
pagsasayos para sa kanila rin. Nagpalit ng eksena sa ospital, handa nang umalis si Kihit nang muling dumating si Queen Eadzi. Sa pagkakataong ito, hindi niya pinansin ang pagiging malamig nito at nagpilit siyang manatili at binigyan niya si Kihit ng isang matamis na halik sa labi. Sa kabilang banda, pagbalik pa lang ni Taku at Lin Effie, dumating ang ina nito. Dahil alam niya na may sakit at hindi maganda ang pakiramdam ng ina ni Lin Effie, naging maunawain si Fiu Fiu. Ibinigay niya ang bagong bili niyang regalo kay Tio Triu, ngunit si Taku ang nakatanggap dahil inakala niyang si Taku ang batang Tio Triu. Naramdaman ni Fiu Fiu na hindi bagay ang suot ni Tuzehi, kaya hinila niya ito para mamili at hindi niya nakalimutang bantaan si Taku na babalikan niya ito mamaya. Sa ibang tagpo, dumating si Gyang Deki sa ospital upang bisitahin ang kanyang ama at nalaman niya na isang buwan na lang ang itatagal nito. Ayaw niyang mamatay ang kanyang ama dahil kailangan niyang mabuhay upang aminin na mas magaling siya kay Taku. Pinilit niya ang doktor na gawin ang lahat para mapanatili ang buhay ng kanyang ama. Sa pagkakataong ito, nahuli ni Gihidit ang isang lalaking palihim na pumasok sa lugar ni Taku. Siya ang binata na mariing tumutol sa pagsasaayos ng mga lumang bahay noong nakaraan. Nagtapos siya ng disenyo, nilabas ni Taku ang blueprints para ipakita sa publiko at nagbago ang kanyang mukha nang makita ito. Ang dahilan kung bakit siya sumingit ay dahil mukhang matalino siyang tingnan sa labas, ngunit sa loob ay napaka-inosente, kaya natatakot siyang maloko siya ng mga iyon. Ngayon, nakita niyang seryoso silang nagtatrabaho, kaya lubos siyang humanga at nagbigay ng payo para sa pagsasaayos. Sa sandaling ito, ang magkasintahan na sina Min Edith at Queen Niitsu ay nagde-date at hindi sinasadyang nahuli ng kanyang nakatatandang kapatid. Nang marinig na sila ay naging isang magkasintahan, siya ay natigilan dahil ang kanyang kapatid na babae ay inagaw na ng iba. Sa simula, mariin siyang hindi sumang-ayon, ngunit pagkatapos ay nakita niyang talagang taos-puso ang pakikitungo ng dalawa sa isa't-isa. At naunawaan na ng kapatid na babae kaya napilitang tanggapin. Sa ibang kaganapan, matapos umalis sa ospital si Gyangde, uminom siya ng maraming alak hanggang sa malasing bago umuwi. Ang bibig niya ay walang tigil na umiiyak, tinatawag ang kanyang ama at umaasa na makikita siya nito kahit minsan. Pagkagising niya kinabukasan, may balita mula sa kanyang mga tauhan na hindi maganda ang proyekto. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala at hinimok silang tapusin ito sa loob ng isang buwan sa anumang halaga. Sa sandaling ito, lumabas sina Suilin Su at Deep Taku upang sukatin ang datos para sa pagsasaayos para sa mga tao. Bagaman hindi masyadong mahirap ang pagsasaayos, medyo matagal ang pagtatayo. Kaya naman, ang tirahan ng mga tao sa panahon ng konstruksyon ay isang malaking problema at ang gastos ay hindi maliit para sa lahat. Nakaisip sila ng ideya na gumawa ng mga bahay sa ere, ngunit sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Deep Taku na naubos ang kanyang lakas at kailangang mag-charge, kaya lumapit siya at hinalikan siya sa labi. Tamang-tama, binuksan ni Jigitryu ang pinto at tapos na ang oras, kaya mabilis na naghiwalay ang dalawa. Inaway ni Deep Taku si Jigitryu dahil 40 taon siyang naging tagapag-ingat ng silid, ngunit sinira niya ang kanyang magandang sandali. Sa huli ay sinuntok siya ni Jigitryu. Nakita ni Fiu Fiu na abala pa rin ang kanyang anak sa pagtatrabaho at pinayuhan niya si Lin Effie na huwag hayaang magpuyat si Deep Taku dahil kung hindi, may mga bagay na hindi magiging maganda. Sandaling nag-isip si Lin Su at naramdaman niyang napakaganda rin ito na nagpatawa kay Fiu Fiu na nagsabing talagang parang nobyo niya. Si Deep Taku ay abala sa pagtatrabaho hanggang sa nakatulog siya at nang magising, natuklasan niya na si Lin Su ay natutulog sa labas. Lumapit siya at hinalikan siya sa labi at tila unti-unting nawala ang lahat ng pagod. Paglipat ng eksena, si Gyang Deki ay nakikipag-usap kay Ifiti Renfete tungkol sa paglilipat ng mga residente. Sa sandaling ito, dumating din sina Deep Taku at Suilin Su at nagkasalubong ang dalawang panig. Sa pagkakataong ito, naunawaan na rin ni Deep Taku na si Gyang Deki ang nagbigay ng 0 beses na mas mataas na presyo ng kabayaran. Nakita niya ang pagtatangkang ito sa pagbid at hinamon niya si Gyang Deki na tingnan kung sino ang mananalo batay sa kanilang kakayahan at pagkatapos ay umalis. Nang makita na tila hindi masaya si Deep Taku, sinadya siyang inasar ni Suilin Su at sa huli ay napatawa siya. Kinabukasan, sinundo ni Gyang Deki si B sa isang cool na sasakyan at habang naghahanda silang kumain, tumawag si Director T at nagulat na ang proyekto ng Jade Mountain Street ay maayos na umuusad. Wala pa ring galaw mula sa panig ni Deep Taku at bukas na ang deadline. Gusto ni Director T na gumawa ng backup plan na ikinagalit ni Gyang Des dahil inakala niya na natatakot itong hindi siya manalo kay Deep Taku. Hindi niya kailangan ng anumang backup plan, sa pagkakataong ito ay tiyak na matatalo si Deep Taku. Sa loob, pagka-uwi ni Bai, nagreklamo na ang kanyang ina tungkol sa shibang aso na napakahirap pasayahin at ipinasa sa kanya ang pagpapaligo dito. Ang asong ito ay mahigpit na ipinagbili ng kanyang ama na alagaan ng mabuti. Hindi pa naliligo ni Busy si Ba at nang buksan niya ang kwintas, natuklasan niya na may nakatagong memory card sa loob kaya binuksan niya ito upang tingnan. Iyon ay isang recording ng transaksyon ni Gyang Deki at si KTCDC tungkol sa blueprint ng floating island. Sa sandaling ito, tumawag si Gyang Deci, ngunit sinabi ni B na mayroon siyang gagawin at makikipagkita na lang sa kanya sa ibang araw. Nais niyang malaman kung bakit palagi siyang mabait sa kanya at sinabi ni Gyang Deci na si B ang kanyang maliit na prinsesa. Tinanong ni B ang kanyang ina kung paano kung ang isang tao na laging mabait sa kanya ay bigla niyang matuklasan na ginagawa nila iyon dahil may iba pang dahilan.
Pero ang ina niya ay naniniwala na walang sinuman sa mundo ang basta na lang magiging mabait sa isang tao nang walang dahilan. Para sa mga babae, sapat na maging ignorante ng kaunti at makuha ang kailangan nila at hindi na kailangang mag-isip ng sobra pa sa ibang bagay. Kaya, hindi na rin nag-abala si Bai, sapat na para sa kanya na panatilihin ang kasalukuyang sitwasyon at mananatiling mabait pa rin si Giang Defi sa kanya. Ngayon ay ang ika-negatibo 30 ng Lunar New Year at ang buong pamilya ay nagtipon upang kumain ng hapunan. Sina Deep Daku at Suilin Escu ay hindi nahiya at nagpakita ng easy public display of affection sa hapunan na nagpangiti sa lahat at nagtakip ng mukha. Sa ibang kaganapan, dinakip ni na Queen Ihidsi at Min Egisi si Chee Kim upang hanapin ang kinaroroonan ni Deep Daku at Suilin Escu. Ipinagbigay alam ni Min Egisi sa kanyang kapatid na lalaki na hindi siya uwi sa taong ito at makakasama niya si Queen Ihidsi sa pagdiriwang ng bagong taon. Sinanyasa ng kapatid niyang lalaki si Queen Ihidsi na masyado siyang nagmamadali na ipakilala ang kanyang nakababatang kapatid sa matatanda. Sinabihan ni Min Egisi ang kanyang kapatid na huwag mag-alala at siguradong magbibigay siya ng balita kapag ikakasal na siya. Sa Jade Mountain Street, naglilinis ang lahat para sa bagong taon nang may dumaang gasolinang kotse na nagpainis kay Kitty Renfred na nagtanong kung sino ang ganoong kayabang. Sa sandaling ito, nang makita ni Gigi Kim si Deep Daku, umiyak siya ng walang boses dahil mahigpit siyang iginapos ng dalawang tao sa gitna ng daan. Nakita niya si Celine Essie, tatakbo sana si Queen Ehidi para yakapin siya, ngunit sabay siyang pinigilan ni Min Eghi at Deep Daku na nagsasabing dapat siyang maging masaya, ngunit hindi niya dapat hawakan siya. Dumating din si T.T. Renfrew at pinuna kung kaninong kotse ang napakapangit at nakaparada doon na nakasisira sa imahe ng kanilang komunidad. Nagalit si Queen AGDC at sinabing talagang wala itong paningin para sa kotse na sinabi niyang isang gawa ng sining mula sa anumang anggulo. Kahit na ang magnetic damping system ay custom-made, biglang naisip ni Deep Daku ang kanyang blueprint at nagmamadaling tumakbo pabalik. Sa katunayan, nang idinagdag niya ang magnetic damping, sa wakas ay nagtagumpay siya dahil sa malaking kontribusyon ng tauhan ni Gigi sa pangkalahatang paglilinis ng bahay. Kaya binigyan siya ng maraming regalo ng asosasyon ng komunidad. Bukod pa rito, masaya silang naghanap ng ilang magandang kasunduan sa kasal para kay Gigi. Nang makita ito ni G.E. Kim, siya ay nainggit at nagsalita na sinasabing may kasintahan na si Gigi at hindi na niya kailangan ng iba. Pagkaalis nila, hinabol ni Gigi si G.E. Kim para maningil. Samantala, bumuntong hininga si Tuzehe dahil hindi napapayagan ang mga paputok sa Jade Mountain Street ngayong taon. Nagreklamo si Gigi Triu kay Deep Daku at ikinuwento ang tungkol sa 30 taon na ang nakalipas kung kailan sana sila ni Tuzehe ay nagkatuluyan. Noong taon na iyon, sa kaarawan ni Tuzehe, nag-date sila ngunit sa kasamaang palad na aksidente si Tuzehe pagkalabas niya ng Jade Mountain Street. Sa sandaling iyon, dumaan si T-Hoy Didi. Dinala si Tuzehe sa ospital. Maraming beses na naisip niya na kung hindi siya nahuli noong araw na iyon, hindi sana mangyayari ang trahedya. Hinikayat siya ni Deep Daku na naniniwala siyang maaaring mangyari ang himala. Panahon na para pumunta siya sa tagpuan na huli na ng 30 taon. Kinabukasan, masaya silang lahat na nag-shopping para sa bagong taon. Ang hangin ay napuno na ng kasiyahan sa buong kalye at lahat ay may masayang ngiti sa kanilang mga labi. Si G.E. Triu at Tuzehe na lang ang nasa bahay. Naglabas ng balita ang TV na ginamit ni G.E. Triu ang lahat ng kanyang pera upang mamuhunan, magmina at paunlarin ang mga lumang kalye. At ang Jade Mountain Street ang magiging unang kalye dahil ito ay isang napakahalagang lugar at may isang mahalagang tao roon. Pagkatapos ng isang mahabang araw, bumalik ang lahat na may mga pinamili at hindi rin nakalimutan na bumili ng maraming regalo para sa kanilang mga kapitbahay. Nakita ni Deep Daku at Suilin Escu ang binata, si Tyugi, na may bagong backpack at nalaman nilang uwi na ito sa kanyang bayan para magdiwang ng bagong taon. Sa pagkakataong ito, hindi na raw siya babalik dahil matagal na siyang nandito pero hindi pa rin siya makahanap ng trabahong akma sa kanyang kurso. Inalok siya ni Deep Daku na kung gusto niyang subukan, pagkatapos ng bagong taon ay maaari siyang pumunta sa sangay ng Defi Trang Group. Kailangan lang niyang banggitin ang kanyang pangalan para makapasok sa interview at ang pagkakataon na makakuha ng trabaho ay nakasalalay sa kanyang kakayahan. Lubos na nagpasalamat si Tyudi sa kanilang dalawa. Nagtipon ang lahat at nagbigay ng mga pagbati sa bagong taon sa isa't iisa. Sa ibang kaganapan, abala pa rin si Giang Defi sa pagtatrabaho ng makatanggap siya ng balita na nagawa pa ni Deep Daku na magsumite ng bagong dokumento sa food chart kahapon. Pakiramdam niya ay mabuti na rin iyon dahil gusto rin niyang talunin si Deep Daku sa isang patas na laban. Pagkatapos, tumawag ang ospital at nagbalita na mahina ang kalusugan ng kanyang ama at hindi maganda ang sitwasyon. Umuwi si Giang Defi mula sa ospital na gulong-gulo ang isip. Akala niya ay handa na siya sa mentalidad na kung mamatay ang kanyang ama, magiging parang wala lang. Ngunit ngayon, talagang natatakot siya na kung umalis ang kanyang ama, maiiwan siyang mag-isa. Inaliw siya ni B at hinikayat na anuman ang mangyari, mananatili siyang kasama niya. Paglipat ng eksena, nagtipon ang lahat upang maghapunan ng bisperas ng bagong taon at pagkatapos ay ang pagbibigay ng angpao mula kay Seitriu. Nagpunta ang lahat upang manood ng mga paputok, ngunit ayaw sumama ni Tuzehe dahil sa trauma niya sa nangyari noong nakaraang taon. Nang makita ito, sinabi ni Seitriu na mayroon siyang lihim na regalo na gusto niyang ibigay kay Tuzehe at pagkatapos ay tinakpan ang mata nito at dinala siya. Nang makita ang maliwanag na kalangitan ng paputok, labis na natuwa si Tuzehe. Ang paputok na hindi nila napanood sa loob ng 30 taon ay
sa wakas ay nasaksihan nilang magkasama. Sa pagpasok ng bagong taon, nagmadali sina Deep Daku at Suilin Su na maghalikan ng matamis. Kinaumagahan, habang tinutulungan ni Suilin Su ang kanyang ina sa paglilinis, nagulat siya at napaiyak nang tawagin siya ng kanyang ina na anak. Nabawi na ni Suzifi ang kanyang alaala at gumaling na siya sa kanyang sakit at naramdaman niya na labis na nagdusa si Suilin Su sa nakalipas na panahon. Nakilala na niya at binanggit ang pangalan ng bawat isa. Si Ga Trio ay masayang umiyak nang marinig niyang tawagin siya ni Suzifi ng Kuya Trio. Sa ibang kaganapan, kakagising lang ni Giang DC pagkatapos ng isang matamis na gabi kasama si B nang ipagbigay alam ng kanyang kalihim na malapit nang magsimula ang subasta. Gayunpaman, hindi na nila kailangang dumalo dahil karamihan sa mga tao ay hindi sumasang-ayon sa pag-iba-ayon sa kanilang plano. Sa kabaliktaran, ang planong bagong isinumite ni Deep Daku ay lubos na pinuri nila. Plano ni Giang DC na pumunta sa kumpanya upang tingnan ang sitwasyon, ngunit tumawag muli ang ospital upang ipagbigay alam na ang kanyang ama ay naghihingalo. Ginawa na ng ospital ang lahat ng kanilang makakaya at sinabi sa kanya na magmadali na pumunta roon. Sa sandaling ito, gusto ni Giang Daisy na kunin ang kanyang ama, ngunit pinigilan siya ni Bei. Kung gagawin niya iyon, isusumbong niya siya dahil nasa kanya ang ebidensya. Huwag lang siyang gagawa ng mga kalokohan, sasang-ayon si Bi na sirain iyon at ituturing nilang walang nangyari. Gayunpaman, wala nang pakialam si Giang De. Gawin ni Bi ang gusto niyang gawin. Nagpanik si Bi at tumawag kay Deep Daku para humingi ng tulong, at narinig niyang binanggit niya ang tungkol sa Deep Town. Agad na tinawagan ni Deep Daku si Tinim para humingi ng tulong. Matapos tanungin ang kanyang ama, nalaman ni Tinim na may mga bagong dating sa Deep Town kamakailan, at nagdala pa sila ng drill na inakala nilang mga tao mula sa geology. Sa huli, natagpuan nila ang kuta ng mga ito at iniulat kay Deep Daku. Sa loob, sinabi ni Giang Daisy sa kanyang ama na ito ang bahay sa ilalim ng lupa sa Deep, ang sentro ng tirahan ng floating island. Ito ang floating island na nais pag-aralan ni Deep Nam Swin hanggang sa kanyang kamatayan. Ngunit alam niyang kahit na lumutang pa ang lupaing ito, babagsak din ito dahil wala itong eternal magnetic power engine. Nagalit si Giang Daisy dahil ayaw niya ang pagiging matalino ng kanyang ama. Ngunit ayaw na niyang magkamali pa si Giang Daisy, kaya nagdesisyon siyang sabihin ang totoo. Noong taong iyon, natuklasan ni T. Hoi DT ang SA Garden Project ni Deep Nam Swin. Kaya sila ni T. Hoi DT ay nagtago kay Deep Nam Swin, nag-umpisa ng pangangalap ng pondo at nagsimula ng pagtatayo. Nang matuklasan ni Deep Nam Swin, galit na galit siya dahil marami itong butas at hindi niya pwedeng isugal ang buhay ng mga manggagawa. Ngunit sa panahong iyon, naubos na ng dalawa ang lahat ng kanilang pondo sa proyektong ito at hindi na makakabawi. Sa araw na bumisita ang ina ni Giang Daisy sa site para bisitahin siya, biglang gumuho ang hardin. Upang iligtas siya, naipit din si Deep Nam Swin sa ilalim ng mga guho. Nang dumating siya, patay na ang kanyang ina at si Deep Nam Swin ay nakoma. Sa loob ng maraming taon, namuhay siya sa pagsisisi at pakiramdam na nagkasala kina Fiu Fiu at Deep Daku. Gayunpaman, nakalimutan niya na ang insidente noong taong iyon ang naging dahilan ng pagkawala ni Giang Daisy ng kanyang ina. Mula ngayon, hindi na siya magdaramdam sa kanya, ngunit hindi rin niya ito kailanman patatawarin. Nagdesisyon si Giang Daisy na sumuko sa pulisya at bumisita rin ang lahat kay CATC, Giang Isefie, sa huling pagkakataon. Paglipat ng eksena, makalipas ang 5 taon, nagkaroon sila ng isang napaka-cute na batang lalaki. Nakatayo ang buong pamilya sa harap ng press conference ng DC Trang Group. Ipinahayag nila na ang proyekto ng Floating Eco Island ay nakakatugon na sa mga kondisyon para sa paglulunsad at opisyal na magsisimula sa loob ng 3 buwan. At dito na nagtatapos ang review ng pelikula. Maraming salamat sa inyong interes at panonood. Kung nagustuhan ninyo, huwag mag-atubiling iwanan ako ng isang like at subscribe upang magbigay ng karagdagang motibasyon para makagawa pa ng maraming bagong video. Paalam na at magkita-kita tayo sa susunod na mga video.